Hindi mawawala sa isang tournament yung mga underdog teams o yung mga Cinderella teams na tinatawag nila. Kahit nga hindi ka taga rito o kahit hindi yan yung original team mo, gustong gusto mo silang suportahan at makitang magwagi. Yan ang naging tema para sa Latvia ngayong FIBA World Cup. Pumasok sila sa quarterfinals with a 4-1 standing at tinalo nila ang mga powerhouse teams tulad ng France at Spain. Ang makakalaban nila, Germany, isang undefeated team dito sa FIBA World Cup at of course isang powerhouse team na naman. Sa pagkatalo ng Lithuania kahapon kontra Serbia, ganito rin kaya ang mangyari sa Germany o tuluyan na nilang gisingin ang Latvia sa kanilang dream run. Yan ang aabangan nyo dito sa videong ito. Latvia, the Giant Killers. Isa sa mga nag-iingay na countries ngayong FIBA World Cup ay ito ngang Latvia. Paano ba naman kasi sa quarterfinals sila ang lowest seed na nakapasok, rank 29 sila sa buong mundo. Pinakita ng Latvia ngayong FIBA World Cup na wala sa world rankings yan. Nasa kung papaano mo ipapakita sa mundo na deserving kang maglaro sa FIBA World Cup. Gilas. Ang team ng Latvia ay hindi flashy team. At kung titignan mo nga ang kanilang roster, puro role players o bench warmers sila mula sa NBA. Players tulad nila Davis Bertans na kilala bilang isang knockdown 3-point shooter at ito ngang si Rodion Skurucs na naglaro sa Brooklyn Nets dati sa NBA. Pero kahit ba ganun, ginamit nila ang kanilang balance attack at balance scoring para paslangin ang mga World Cup giants tulad nito ang France at Spain. At kontra sa Germany, nakikita kong ganun din ang gagawin nitong Latvia, ang kanilang balanced offensive attack. Currently as a team, ang Latvia ay pang number 8 sa opensa. They are scoring 90 points per game, shooting at 50% from 2 points at 40% dito nga sa 3-point area. Meron din silang 6 players scoring in double digits. At kung gusto nilang matuloy ang kanilang dream run, huwag sana nilang kalimutan ang kanilang strength. Yan ay ang maglaro ng sama-sama. Germany, from dark horse to title contenders. Sa pagpasok ng Germany sa FIBA World Cup, maraming nagsasabing dark horse contenders daw itong Germany. Pero sa pagtagal ng tournament, pinapatunayan nila na hindi lang sila ang dark horse, kundi isa na sila sa mga title favorites para manalo sa FIBA World Cup. At ang pagtalo nila dito sa surging Latvia team ay mas magpapataas ng kanilang tsansang matupad ang kanilang hopes na manalo sa FIBA World Cup. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang Germany nang hindi nating nababanggit si Dennis Schroeder. So far, napakaganda ng performance ni Dennis Schroeder sa FIBA World Cup. He leads the Germans in scoring, posting 19 points per game at siya ang kanilang primary ball handler at playmaker while averaging 6 assists per game. Kaya asahan natin sa laro bukas na talagang magdo-dominate itong si Schroeder at asahan din natin na maganda ang mga laro ng kanyang kakampi na si Daniel Theis, Isaac Bonga at ito ngang si Mo Wagner. Tulad ng Latvia, napakaganda din ng scoring distribution ng Germany. Germany has 4 players in double figures and 4 players averaging more than 7 points per game. Kaya magkakatalo dito kung sinong role players ba ang makakagawa ng impact sa laro at kung sinong team ang makakakuha ng early momentum. Kaya abangan natin ang first half, lalong-lalo na ang first 5 minutes ng laro. X-Factors. Nabanggit ko kanina yung kagalingan ni Dennis Schroeder. Ang sagot ng Latvia, ang kanilang primary ball handler at playmaker na si Arturs Zagars. Ang magiging depensa niya kay Schroeder ang magiging key para sa Latvia. Dahil kung ginawa niya lang facilitator itong si Dennis Schroeder, mas sisikip ang opensa nitong mga Germans. Sa kampo naman ng mga Germans, ang X-factor ko sa kanila ay itong si Isaac Bonga. Siya naman ang magbabantay sa star player nila na si Davis Bertans. At katulad ni Zagars, ganun din ang role nito ni Isaac Bonga. Sa madaling sabi, kung sinong role players ang makakapag-disrupt sa mga opposing star players,
yun ang mas mataas ang tsansang magwagi sa larong ito. Prediction time! Ang larong ito ay magiging dikit sa aking opinion at tingin ko ang mananalo sa larong ito ay yung pinakahanda, mas may baong energy at yung maglalaro ng less pressure. Parehas halos sila ng armas, pero ang nakikita kong mananalo dito ay ang Latvia. Maliban sa gusto ko silang lumayo dahil nga Cinderella team, sa tingin ko itong Latvia ay naglalaro ng less pressure kontra dito sa Germany. Dahil tingin ko ang pressure talaga ay nasa Germany dahil sa kanilang performance nung dalawang round. Undefeated in both rounds. Pero itong Latvia, manalo man o matalo malayo na ang narating ng kanilang team at ang panalo nila dito ang magbibigay sa kanila ng extreme confidence para labanan ang next giant team. Kayo, sino ang gusto nyong manalo sa larong ito? At tingin nyo ba tuloy-tuloy pa rin ang Cinderella run nitong Latvia? Comment your thoughts down below at maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Abangan nyo ang aking mga susunod pang videos. Peace!